Yes, mga kapatid, nakabili kasi ako ng ng bagong mic. So ite-testing ko lang talaga siya kung okay ba siya. Anyway, ipapakita ko na rin sa inyo dito yung aking mga tanim sa tapat ng aming bahay. Ayan po, makikita nyo dito. Ito yung aking mga bagong binhi na cherry tomato. Ayan po. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng coco peat. Kasi alam nyo po ngayon kapag tag-ulan, pumapatak yung mga malalakas na butil ng ulan. Pag tumatama po siya dito sa lupa, tatalsik. So nagkakaroon po ng parang andusing-dusing nitong mga binhi. So ang ginawa ko para maiwasan yon, naglagay ako ng kokopit sa ibabaw. Para kahit na pumatak siya, hindi siya madudusingan. Ayoko po kasi ng medyo madusing yung halaman. Ito po yung mga binhi niya. Ito po ay cherry tomato. Okay, dito naman po sa tapat, sa bandang itaas, ito po yung aking tinatawag na plant box na herbal plants. Unahin po natin dito, ito yung mga maliliit na dahon, ang tawag po dito ay thyme. Okay, sino po yung mga nakakaalam ng thyme? Ito po ay ginagawang tsaa at marami po itong medicinal properties. So ideal po ito sa umaga na alternative sa mga kape. Kung kayo ay mahilig sa kape, try nyo rin yung mga natural na tsaa na pwede nating inumin sa araw-araw. Mas makakabuti po ito. Sa kanyang tabi, ito po ay rosemary. Ayan, rosemary. Isa rin po ito sa pwedeng gawin nating tsaa sa umaga o kaya kahit sa hapon or bago tayo matulog. At sa kanya pong tabi, ito naman po yung tinatawag na Jamaican oregano. Pero ewan ko ba, may mga tao o may mga gardeners na ang tawag dito ay Italian. So mali po yung tawag na Italian. Ang tawag po talaga dito, yung proper ID niya ay Jamaican oregano. Okay, dito po ganun din, Jamaican oregano. Actually ito talaga pinaparami ko kasi ginagawa ko itong tea sa umaga. Ito po ay nakakatulong magpababa ng blood sugar para doon sa mga may diabetes. Hahawiin natin, ito naman po yung lemon balm. Ayan po, ang dami niya na. Mas maganda kasi yung lemon balm, itanim siya sa mas malapad na planter. Kasi kung nasa pasulang, madali siyang mamatay kasi hindi siya makabuelo. Yung mga ugat niya kasi doon nagkakaroon ng mga bagong usbong at para dumami siya. Ito may naligaw na damo. Tanggalin natin. Kailangan po tinatanggal ng damo kasi kadalasan po itong damo, malakas po itong sumipsip ng nutrient ng lupa. So kapag may damo, mawawalan po ng o tawag dito yung mauunahan niya na kumuha ng nutrient yung mga tanim natin. Kaya nga talagang, 'di ba, kapag may garden, talagang nagdadamo. Kasi kapag may damo, pansinin niyo payat yung mga halaman. Kasi nga tawag dito na natatalo siya. Yung mga damo ay talagang mabilis po yang makakuha ng nutrient. Okay? Okay, sa kanyang tabi, ito po yung aking turmeric. Ito po, bumili ako ng turmeric sa palengke, tapos pinatubo ko siya, andito siya sa plant box. So siguro mga ilang buwan bago siya magkalaman. Although ito, meron na siyang laman pero siguro mga maliit pa na sayang naman kung i-harvest agad natin. So maghihintay pa tayo ng ang turmeric po kasi maganda pong i-harvest kapag mga 8 months na yung nakakalipas. So ito siguro mga almost 2 months pa lang ito. Baby pa siya. So hindi pa siya pwedeng anihin. Okay. Ay, ito po, meron pa dito. Ito naman yung kamatis, yung mga malalaking kamatis. Ang tawag dito sa Pilipinas, yung mga kamatis na Mendes. Pero ito po ay galing sa ibang bansa. Ang tawag po dito ay yung mga tomato na surprise. Kasi talagang malalaki po ang kanyang bunga. Kung magluluto ka sa kusina, isang bunga lang, kayang-kaya na kung katamtama lang naman yung kailangan mo. Hindi kagaya ng ibang kamatis, pagka magluluto ka, kailangan mo ng mga 3, 4, pero ito, isa lang siya. Ayan, makikita po ninyo ang kanyang itsura kapag ka baby pa.
Ganun din po, nilagyan ko rin siya ng coco peat kasi kagaya ng sinabi ko kanina, para maiwasan yung pagdusing ng mga binhi kapag ka napapatakan ng ulan, yung lupa na malapit sa kanila. Okay. Dito naman po sa kabila, ayan. Ito po, nakikita nyo na ito sa YouTube. Ito yung aking mga tanim na mayana. Ayan. Gustong gusto nila yung ulan, pero alam nyo po, ang ulan kapag nasobrahan naman, nakakasira din sa halaman. So dapat tama lang. Okay, may mga paniniwala po kasi na ang ulan ay nakakabuti sa halaman. Kung tutuusin, nakakabuti po kasi una, hindi ka na magdidilig. Pero kapag sobrang ulan, madali pong mabulok yung mga ibang klase ng halaman. So dapat katamtaman lang. Kaya kapag umuulan, asahan nyo na meron kayong mga halaman na mamamatay. Okay, ito po dito nasa bandang sulok. Ito po yung oregano. Okay, pero ito po ay tinatawag na variegated oregano dito, karamihan sa atin. Katabi niya po, ito yung alam natin na oregano. Ito po ay, kung tutuusin, ang proper name niya ay Indian borage. Hindi po siya oregano. Kaya lang, tinatawag siyang oregano, so tatawagin na rin natin siyang oregano. Kasi kapag tinawag natin Indian borage, baka magtaka yung mga tao, ano ba yung Indian borage? Pero kahit po i-google nyo, Indian borage, ito po ang lalabas. Okay? Pero sige, dahil nga sa pamilya din naman siya ng mint, pwede na rin naman siyang tawaging oregano. May pagkakahawig kasi sa amoy. Okay, katabi niya pa rin itong mga makukulay na mayana. Okay, mahilig po ako sa mayana. Ayan po, ito isang tip. Kapag ang mayana ay nagsisimula ng mamulaklak, tatanggalin po natin ito. Kasi kapag hindi natin tinanggal, unti-unti na po siyang tatanda. So ang mangyayari po ay kapag hinayaan natin siyang mamulaklak, unti-unti na pong liliit yung kanyang mga dahon. So yun po yung dahilan. Ito pa. Okay? Pero kung intention nyo naman na mag-collect ng binhi o kaya mag-collect ng seeds, pwede naman po, hahayaan nyo siyang mamulaklak. Pero kung gusto nyo talaga siyang humaba pa yung buhay niya, wag nyo po siyang hayaang mamulaklak. Okay? Okay, dito pa rin po tayo. Ayan. Ito, meron pa rin ako ditong Jamaican oregano. Kaya ako siya nilalagay sa mga singit-singit. Kasi ano po siya, nakakapag-repel po siya ng iba't ibang klase ng peste. So kung mapapansin nyo dito sa aking mga tanim na mayana, wala kang makikita ng isang peste dyan. Ang ginagawa ko kasi, sa bawat sulok ng garden, naglalagay ako ng mga herbal plants. Ito yung mga maaamoy. At yung amoy nila, ito po yung nagtataboy ng peste. Ayan po. Okay, dito naman sa bandang kabila. Ito naman po yung mga binhi na, pakita natin yung pangalan. Peter pepper. Ayan. Ito po yung isang klase ng sili na kakaiba ang kanyang itsura. Para po hindi na tayo mahirapang magpaliwanag, try nyo i-google ano ba itsura ng Peter pepper. Ayan, para mahirap kasi i-explain dito sa YouTube, alam mo na. Medyo pero kakaiba po ang kanyang itsura. Ayan, maliliit pa lang po siya. So ganun din po, nilagyan ko pa rin siya kasi nagdudusing talaga siya ng kaunti. Ito po ay nakatanim sa mga pet bottles. Pwede po ito sa mga pet bottles, mga sili. Okay? Ayan, dito naman po sa bandang. Ayan, ito po yung aking tanim na galangal o yung langkawas. Sino po ang nakakaalam ng langkawas? Ito po yon. Ang binhi po nito ay galing sa Negros nung ako po ay mag-lecture doon at nakabili po ako ng langkawas. Kaya pagdating ko po dito sa Maynila, itinanim ko na agad. Ito ay siguro mga matagal-tagal na rin ito, pero gusto ko siyang i-maximize. Gusto ko na kapag kainani ko na, mas maraming laman yung makuha. Kasi bihira po ang langkawas dito sa Metro Manila. Napakamahal po ng kilo. Isipon nyo po dito
nakakita ako dati ng langkawas, magkano po ang 1 kilo? Umaabot minsan ng 400 pesos, pero doon sa Negros 35 pesos lang 1 kilo. So tuwang-tuwa ako noon makabili, pero sabi nung isang kaibigan kong Ilonggo, medyo nadaya ako kasi mahal pa daw po yung 35 pesos. Ayan, ito po yung aking tanim na neem. Ayan po, alam po natin yung neem, marami po siyang uses sa garden. Unang-una po rito ay ginagamit po natin itong pesticide. So kaya po may tanim po ako ng neem sa container. Katabi niya ay yung lagundi. Ito naman po yung mga tanim niya lagundi. Actually dapat iaano ko na to, i-propagate ko na to kasi medyo mahahaba na yung mga tangkay niya, at para magkaroon ng mga bagong branches, kailangan natin siyang i-cut. Gumawa po tayo ng mga cutting para ma-propagate po natin at mapadami. Ayan, ito po yung aking tanim na lemon. Sa ngayon wala pa siyang bunga, pero ito po ay nagkaroon na ng maraming bunga. Matagal na po ito sa akin, siguro mga 4 years na. At walang sawang nagbibigay siya ng mga bunga. Ang bunga po nito ay malalaki. Ito po yung mga malalaking variety ng lemon. Ito naman po yung aking tanim na luya. Actually ang tawag po dito ay blue turmeric, kasi po ang kulay niya ay kulay blue. Di ba po yung alam natin ay yung luyang dilaw, na kahit orange naman yung kulay, luyang dilaw yung tawag, pero ito talaga ay blue turmeric. So kapag ito po ay nagkaroon na ng laman, ipapakita po natin o i-share natin dito kung ano ba ang itsura ng blue turmeric. Actually di naman talaga siya blue, pero parang ano siya, parang light na sky blue. Ayan po. Ito naman, ito yung aking tanim na tarragon. Okay po, kung mapapansin nyo, ito ay tarragon, nasa bote lang ng Coke. Isa rin po ito sa mga herbal plants na madalas kong gamitin kasi ginagawa ko rin po itong tsaa. Okay. Okay, dito po ulit tayo. Yan. Ayun, ito po, nakita nyo po itong mga nakasabit. Ito po yung mga nakasabit sa mga pet bottle. Ito po ay yung aking tanim na mga kamatis. Teka, titinan ko kung makukuha natin, okay? Ayan po, ito yung aking tanim na kamatis na ngayon po ay marami siyang bunga. At anytime o mga sabihin na natin 1 linggo ay malapit na po siyang mahinog. Okay, so para makita po natin, kukuha ako ng ladder. Meron po talaga akong naka-reading ladder. Kasi minsan kapag nag-aani po ako ng sitaw halimbawa, hindi ko maabot. Okay, so ito po 'yon. Pakita po natin, ito po yung mga tanim, ito po yung mga bunga ng kamatis na nasa bote ng soft drinks. Ayan po. Okay, so ayan po, hindi kailangan magtanim tayo ng kamatis sa lupa. Kung wala po tayong space, ayan, ito po, mga bote lang ng soft drinks, makakapagtanim ka ng kamatis. Ideal ito na nakasabit. So pwede po kayong magtanim nito at ilagay lang sa may bandang bintana, sa may bandang kusina. At kapag nangailangan na kayo sa kusina, mamimitas ka na lang ng kamatis, ng sarili mong kamatis na alam mo yon, ligtas sa kahit na anong klaseng pesticide, chemicals, kasi ikaw mismo yung nag-alaga. Gagawin po nating natural ang pagtatanim ng sarili nating pagkain. Ayan. Ayan, ito po yung aking mini garden dito sa tapat ng aming bahay. Medyo magulo pa kasi ang dami ko pang inaayos. Okay? Ayun, makikita po ninyo doon sa bandang doon ay mayroong mga tanim na okra. Okay, later po ipapakita natin ang mga ito. Okay? Anyway, ito po muli si Kuya Don, at muli maraming salamat sa inyong panonood.